Magandang umaga muli sa bawat isa. Bago po ako magpasimula, nais kong sabihin ang katotohanan ito na nararanasan ko sa aking pag-aaral sa banal na kasulatan. Sa bawat aklat na pinag-aaralan ko ay nakita ko na talagang mapapa-inlove ka. Hindi ka pa nag-aaral ng maayos sa Biblia pag hindi ka na-inlove sa aklat na pinag-aaralan mo. Akala ko noon ganun kasimple ang aklat ng Galacia, pero nakita ko na habang ito'y aking pinag-aaralan, talagang parang hindi ako makaalis. Na-stuck ka sa aklat na iyong pag-aaralan. Of course, hindi ka makaalis kasi yun ang pinag-aaralan mo, pero maganda talaga pagka pinag-aaralan. And I remember what Paul said to Timothy, study to show thyself approved to God. Hindi pala ganun kasimple. Ngayon na tayo nagsiserye, ay kailangan kong gawin ito, kailangan kong pag-aralan. Sa bagay na nais ko rin sabihin sa inyo, napaka mapanganib ng mga nasa online. Katulad ng ating pinag-aaralan na aklat ng Galacia, yung pinaka-ugat ng problema ay hindi talaga nababanggit sa mga online. Ito ay tungkol sa problema ng paghahalo-halo ng New Covenant sa Old Covenant, ng Mosaic Covenant sa Messianic Covenant. Ang nababanggit lang ay tungkol sa kautusan, tungkol sa pagtutuli, tungkol sa ebanghelyo. Totoong mahalaga yung mga bagay na yon, pero yung pinaka-ugat, pinaka-pundasyon talaga, pinaka-dahilan na malaki ay tungkol sa paghahalo-halo ng mga katuruan. Yan ay kailangan nating marinig sapagkat ang ating kapanahunan ay grabe yung paghahalo-halo ng mga aral na natatanggap ng maraming mga nagsasabing Kristiyano. Sa ngayon ay ikalimang mensahe na natin at nais ko muna kayo paalalahanan tungkol sa ating natutunan sa ika-4. Ito yung mga katotohanan na nakita natin doon. Mula sa Galacia 2:1 hanggang 10 po ang tinutukoy ko. At ang number 1 ay Apostle Paul traveled from Syria to Jerusalem to confirm his gospel. Tinanong ko kayo kamakailan kung kailangan pala yun. Mahalaga pala yun. At sa bagay na yan, nang gawin niya ito, ay kailangan niyang maglakbay na he will pass through Lebanon. One country ang kanyang lalagpasan bago siya makarating sa Jerusalem. Ibig sabihin ay talagang napakahalaga na makita niya na ang kanyang ebanghelyo ay katugma sa ebanghelyo ng mga apostol. Yun yung ating napag-aralan ng nakaraan. Ganong katindi, ganong kahalaga na the gospel must have to be in line with those whom God has given the original gospel. Sinasabi ko yan sapagkat sa panahon natin ay, sabi ng isa, bara-bara. Yung isang kapatid naman, sabi niya, putyo-putyo. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin nun. Ang mga itinuturo ng marami. Ang pangalawa na natutunan natin is that the apostle confirmed that Paul's gospel and his teachings were in line with theirs. Napagtugma nila. Nagpapasalamat ako doon, mga kapatid. Alam niyo, kahit sa ating panahon na mayroong mga nagtuturo na mali-mali ang mga itinuro ni Apostol Pablo, I don't believe that. Because I believe that apostle was truly converted and the Holy Spirit was in him. And so, imposible na pababayaan siya ng banal na Espiritu na magkaroon ng kamalian ang kanyang mga ginagawa because the Holy Spirit knows, first of all, na itong mga isinulat niya ay pakikinabangan hanggang sa wakas ng panahon. And there was a prophecy regarding Paul doon sa Isaiah chapter 49 verse 6 na nangangahulugan, siya ay foreordained sa isang gawain na para sa mga Kristiyano. At pangatlo natin na pag-usapan o natutunan sa bagay nito na sa Jerusalem pa lamang ay meron na mga tinatawag na false believers. Sino itong mga ito? Sila ay mga false believers sapagkat sila ay mga Hudyo una sa lahat, pero walang problema sa pagiging Hudyo nila, kundi ito yung mga na-convert mula sa mga grupo ng mga Pariseo na hindi nagsipag-upo sa paanan ng mga apostol. At alam natin na ang mga apostol, sila yung mga tinuruan ng Panginoon.
And then later on, sila yung first hand na tumanggap sa banal na Espiritu, meaning talagang tama ang kanilang itinuturo. Yung mga galing sa grupo ng mga Pariseo na hindi naupo sa paanan ng mga apostol, ito yung mga pinaghahalo-halo ang provision ng Old Covenant sa New Covenant. Dito ko nakita, mga kapatid, na ang ganyang katuruan ay talagang hindi katanggap-tanggap sa Diyos, katulad din naman sa mga apostol. And so ipagbabanhin ninyo kung bakit napaka-stricto ko sa mga bagay na aking sinasabi. Yun ay sapagkat mas mahigpit pala si Pablo kaysa sa akin. At naniniwala ako kung meron mang ginagaya si Apostol Pablo diyan ay walang iba kundi ang Panginoon Kristo. And I believe that even the Lord Jesus Christ, kaya lang siya medyo incline ang kanyang turo doon sa mga nasa Old Covenant ay sapagkat siya ay nabuhay doon. At hindi pa na itatatag ang New Covenant sa kanyang kapalahunan. Ito ay paparating pa lamang nung siya nagkaroon ng komunyon sa bandang huli bago siya arestuhin. Ang sinabi niya ay, "This cup is the new covenant in my blood which is poured out for you." At yun ay inaugurasyon pa lamang sa gagawin niya doon sa langit. Ang pang-apat na katotohanan ay makita natin na kinilala ng mga church leaders doon sa Jerusalem ang mga ginagawa ni Pablo at ang kanyang mga kasama na sa mga isinama niya doon, itong si Barnabas at saka si Tito. Tandaan natin, si Pablo po ay iba ang kanyang conversion. Nakikita ko na mula nung na-convert si Paul as a Christian, doon sa Acts chapter 9, na hindi na siya nakabalik doon sa Jerusalem sapagkat alam niya na delikado o nanganganib ang kanyang buhay. Merong kwento sa chapter 9 na kailangan siyang ihugos mula sa bintana para makatakas. And he never went back to there unless 14 years, saka lamang siya bumalik doon nung nandun na, established na yung gawain sa Antioquia at pagkatapos ay kailangan lamang niyang konsultahin ang mga apostol sapagkat may mga dumarating na galing sa Jerusalem na nanggugulo sa kanyang mga itinatatag na iglesia una sa Antioquia at doon sa Galacia na siyang nakasulat dito ngayon na ating pinag-uusapan. Ang tanong natin ay, natapos ba ang mga ganitong problema? Ano sa tingin ninyo? Ano ang hula ninyo? Natapos ba ang mga problema na pinaghahalo-halo ang Old Covenant sa New Covenant? Dito sa church natin, alam na alam ninyo, sapagkat ito yung lagi kong binibigyan ng diin, pero sa marami, mga kapatid, ay hindi alam ang mga bagay na ito. Wala silang pagbibigay panahon para pag-aralan at pakinggan ang mga bagay na ito. Isang bagay pa na nakita ko, kapag ka ang isang mangangaral ay meron pa talagang pagnanais ng mga bagay sa mundong ito, hindi siya makakapasok sa pagtuturo sa New Covenant. Yung ganap na pagtuturo. Napagtatanto ko ito kanina habang pinag-iisipan ko kung bakit may mga pastor na tila excited sa umpisa pero kalaunan unti-unti ay umaayaw sila. Isang bagay na pinagpapasalamat ko ngayong umaga, may nagmensahe po sa akin, dati itong nakakasama sa mga mentoring ko sa online. Siya ay nandoon sa Australia at kanina parang nagtataka ako na binati niya ako. Ang sabi lang naman niya, "Pastor, kumusta?" Medyo nung nakaraan, hindi ko na siya masyadong pinapansin dahil akala ko noon ay tuloy-tuloy na siya sa New Covenant. Pero nagtaka ako na unti-unti ay parang nalamig siya, nakikita ko na naman siya doon sa ginagawa ng mga katulad ng kinagis ng dating iglesia o mga nakikita natin dito sa ating bansa. Pero yun nga, nagtaka ako kanina na siya ay nagbigay ng mensahe sa akin. So agad ko siyang sinagot. Sabi ko, "Okay naman." Sabi ko, "Ikaw, kumusta ka?" And so, nung nakita ko na nagta-type siya, ay tinawagan ko siya. Kasi wala na akong panahon na makipag-chat sa kanya dahil mabagal ako sa bagay na yon. And so, nag-uusap kami. Ang nabanggit ko pala sa kanya ay sabi ko, "Bro, Sunday ngayon, bakit sa inyo alas 11 na o alas 10 na, ay nandiyan ka pa?" Sabi niya, "Pastor, ayaw ko na muna mag-church." Sabi ko, "Bakit?"
Kasi nakikita ko wala kaming natututunan. At least, sabi ko sa kanya, nakikita mo yung bagay na yan. Maraming churches hindi na naghahanap ng mga matututunang katotohanan, kundi ang hinahanap nila ay maging masaya sila sa kanilang ginagawa, tinatanggap sila ng mga tao, hindi na nila alintana ang katotohanan sa kanilang pagpupunta sa iglesia. Totoo yun, mga kapatid. At pinapaniwalaan natin ang sabi ng Panginoon, you will know the truth and the truth shall set you free. Amen. Ang nakikita natin diyan ay mahalaga ang katotohanan. Siya ang nagpapalaya sa atin sa anumang kamalian. Can you say amen? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Sa ngayon, tayo itong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos na ating babasahin. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat ng 2 kabanata. Of course, Galatians chapter 2, verses 11 to 21. Galatians chapter 2, 11 to 21. So, bubuin natin ang bahaging ito para sa ating panglimang mensahe sa aklat ng Galatia. Sundan po ninyo ang aking pagbabasa sa inyo mga Biblia. When Cephas came to Antioch, I opposed him to his face because he stood condemned. For before certain men came from James, he used to eat with the Gentiles. But when they arrived, he began to draw back and separate himself from the Gentiles because he was afraid of those who belong to the circumcision group. The other Jews joined him in his hypocrisy, so that by the hypocrisy even Barnabas was led astray. When I saw that they were not acting in line with the truth of the gospel, I said to Cephas in front of them all, you are a Jew, yet you live like a Gentile, and not like a Jew. How is it then that you force Gentiles to follow Jewish customs? We who are Jews by birth and not sinful Gentiles know that a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. So we too have put our faith in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law, because by the works of the law no one will be justified. But if in seeking to be justified in Christ, we Jews find ourselves also among the sinners, that means that Christ promotes sin? Absolutely not. If I rebuild what I destroyed, then I really would be a lawbreaker. For through the law, I died to the law so that I might live for God. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. Purihin po ang Diyos. Sa pagkabasa ng kanyang salita, makakaupo na po kayo. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, mula rito sa ating binasa, nakita ko ang tatlong bahagi nito. So I will be giving you 3 points from this text. At ang pamagat natin sa kabuuan nito, nais ko isulat ninyo ito sa mga nagsusulat, Paul's attitude for the new covenant. Paul's attitude for the new covenant. Una, lagi niyong isip na si Pablo ay Hudyo at sanay na sanay sa Old Covenant. Alam natin na yan ay kanyang ipinagtanggol na matagal. Alam natin na yan ang matagal na dahilan kung bakit siya ay nagpe-persecute, humuhuli, at pumatay ng mga mananampalataya. Tinutukoy ko dyan ay si Esteban. So Paul's attitude for the new covenant. Ano ang mga pag-uugali ni Pablo pagdating dito sa new covenant? Nais kong bigyan kayo ng unang bahagi mula rito sa chapter 2, 11 to 15. When Cephas came to Antioch, I opposed him to his face because he stood condemned. For before certain men came to James, he used to eat with the Gentiles. But when they arrived, he began to draw back and separate himself from the Gentiles because he was afraid of those who belong to the circumcision group. The other Jews joined him in his hypocrisy, so that by the hypocrisy even Barnabas was led astray. When I saw that they were not acting in line with the truth of the gospel,
I said to Cephas in front of them all, "You are a Jew, yet you live like a Gentile and not like a Jew. How is it then that you force Gentiles to follow Jewish customs? We who are Jews by birth and not sinful Gentiles." Dito makikita natin mga kapatid, ang isang katotohanan that Apostle Paul dealt with Apostle Peter. Tabang ay naisasalamin ninyo sa inyong mga kaisipan kung paano niya i-rebuke ang taong ito na siyang leader na kamakailan lamang ay dinalaw niya doon sa Jerusalem. Maalala niyo yun? Sa unang bahagi ng chapter 2 na si Pablo ang siyang dumalaw doon sa Jerusalem na meron siyang intention. Ano yung intention niya? Titignan niya kung yung mga ginagawa ng dumadalaw na Hudyo sa Antioquia at sa Galacia na gumugulo sa mga mananampalataya ay ganun na ang itinuturo sa Jerusalem. So he went there with Barnabas and especially Titus, who was a Greek, meaning uncircumcised. Itinitest niya ang mga apostol doon kung ano ang sasabihin nila pagdating kay Tito. Pero yun nga, ang nakita niya ay hindi naman sila katulad ng mga tao na nagpupunta dito sa kanyang mga mission points na tinuturuan na ng mali ang mga mananampalataya. Ito pala ay hiwalay sa kanila, meron silang sariling mga pagtuturo. Nababanggit yan pagdating doon sa 1 Timothy chapter 1 verse 10. Na may mga ganong mga mananampalataya. But anyway, mga kapatid, malamang nung si Pablo ay nandoon sa Jerusalem at natapos ang kanyang pagdalaw sa kanila na sila ay masaya because they had a fellowship. After that, na nakita nila na ang kanilang mga itinuturo ay talagang nagkakaisa. Pagdating sa kanilang ebanghelyo, pagdating sa New Covenant, walang kaibahan ang tinanggap ng mga apostol na katuruan mula sa Panginoon, sa pagtuturo ng banal na Espiritu, at sa mentoring ng Panginoon kay Apostol Pablo. Sinabi ko yan sapagkat sa chapter 1, makikita nyo na tila si Pablo ay tinuruan ng Panginoon sa loob ng 3 taon. At doon niya tinanggap ang mga bagay na ito na kanyang natutunan mula sa Panginoon because he had to spend time with Paul for 3 years as he spent time with his disciples, the 12 apostles. So, mga bagay, makikita natin si Pedro na nung palis na sina Pablo at Silas, nagkakawayan sila, masaya sila, at talagang natutuwa sila sa ginagawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay. At sabi ni Pedro, "Paul, ako naman ang dadalaw sa inyo." Siyempre, hindi nila tatanggihan yon because this is a leader. Now, dumating yung punto niyon, yun ang sinabi niya, when Cephas came to Antioch, hindi nga lang maganda yung kasunod sapagkat ganito ang sabi, "I opposed him to his face because he stood condemned." Bago nangyari yun, makikita nyo na si Pedro ay he mingled with the Gentile Christians. Ibig sabihin, nandoon siya, malamang ay kumakain sila, at siyempre, ay pinapakain si Pedro ng mga pagkain ng mga hentil. And he ate with them. Walang problema doon. Masaya sila, maramang nandun ang mga kultura ng mga hentil na si Pedro ay nakikihalubilo, nakikipagsaya sa kanila. Pero, kalaunan ay may mga dumarating at ito ay mula sa Jerusalem, pero ang binabanggit dito ay mula kay Santiago, James. Ang James dito, mga kapatid, ay kapatid ng Panginoon Jesucristo, sapagkat patay na dyan yung original na Santiago na alagad ng Panginoon. And he became one of the pillars of the church there. And malamang sa kanyang pag-iingat din kay Pedro na tumatanda na, ay pinasundan niya ito. Puntahan nyo, tingnan nyo kung ano ang kailangang itulong ninyo kay Pedro doon sa Antioquia. And so they arrived there. They were Jewish people. I believe they were Christians. Kaya lang, wala namang problema sa pagdalaw na ito. Ang nagkaroon ng problema ay si Pedro, na tila nagkaroon ng kahihiyan at takot na siya ay nakikihalubilo doon sa mga hentil na Kristiyano.
At sabi rito, he was afraid with the circumcision group. So unti-unti mga kapatid, dito sa kaganapang ito ay nagkaroon ng dalawang grupo. There was now the Christian Gentiles or Gentile Christians, and there was now the Jewish Christians. These Gentile Christians might have their own food with them, and then there was these Jewish Christians na nandoon sila sa old tradition nila. And Paul was observing them keenly. Sapagkat ito isa sa mga bagay na problema nga niya nung pinuntahan niya ang Jerusalem na kailangan niyang makita na walang ganito sa Kristyanismo. At nakita niya ang katotohanan na kailangan niyang ituwid si Pedro. Dito, makikita natin na nirebuke niya si Pedro ng medyo mabigat na pananalita. Ako'y naniniwala na si Pedro ay malamang mas matanda kay Pablo ng mga 10 years. So ganun ang agwat ng dalawang ito. It was a 10 years gap in their age. Ibig sabihin, kung ikaw ay si Pablo, mangingimi ka na i-rebuke si Pedro. 10 years older, he was a leader in Jerusalem, the original birth of the church. Pero si Pablo, hindi siya mangingimi na gawin ang bagay nito sapagkat alam niya ang magiging epekto nito. Can you say amen? Amen. Alam niyo, pagka-leader ang nag-lead ng kamalian, marami siyang i-impluensyahan. Amen. At kailangan gawin ito ni Pablo publicly. So he rebuked Peter publicly in front of them all. Nang sa gayon na hindi siya pamarisan. Actually, nababanggit ito ni Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo na kapag ka-leader ang nagkakamali o gumagawa ng hindi tama, you must have to rebuke them publicly. Mga kapatid, nais ko sabihin sa inyo, iba ang pakikitungo sa mga leader, sa hindi leader, sa mga baby, sa mga matatanda. Can you say amen? Amen. Alam ni Pablo ito. Pero makikita natin na kailangan itong gawin ni Pablo. Sapagkat ito nga, yung sinadya niya noon, na akala niya mali sila, ngayon ay lumalabas dito sa kanya pang lugar. And so, he rebuked Apostle Peter. Ang tanong ay, is he acting in love? Siya ba ay umaasta na may pag-ibig? Alam niyo, sa ating kapanahunan, kapag ikaw ay nagsasabi ng totoo at diretsahan sa kasalanan, minsan ikaw ay judgmental. Minsan ikaw ay walang pag-ibig, walang puso, cold. Ganyan ang turing sa iyo. I'm talking about rebuking leaders, mga kapatid. I cannot do this with non-leaders. Kaya kung mapapansin nyo, kapag ako'y nagtuturo, I pinpoint those leaders, those teachers, those apostles na mga lumalabas sa ating mga kapaligiran, mga leaders na sinasabi, mga kapatid, hindi talaga pwedeng pabayaan sila sa mga ganon sapagkat ay magdadala ng tao sa kapahamakan, ang impluensya niyan ay magtatagal. Can you say amen? Amen. Napag-aralan natin kamakailan na yung maling ibanghelyo, pakasumpain ang nagtuturo ng maling ibanghelyo. Bakit kailangan sumpain? Kasi ang epekto noon ay hindi totoo. Ang epekto noon ay mali. Ang epekto noon ay magdadala sa kapahamakan. At yan ay magtatagal katulad ng ating kinagisnaan sa Kristyanismo dito sa mundong ito. Amen. We were born in a time na ang layo na ng mga napapakinggan natin sa banal na kasulatan. Hindi ko ipinagyayabang ang aking kalalagayan, mga kapatid, but I have to see this as a serious problem amongst Christianity. Now, ano ang nakikita ni Pablo, bakit ganito niya inirebuke si Pedro? Alam niyo, sabi niya rito, dito muna ako sa verse 12. Sabi ng verse 12, because of his cowardice. Dahil sa kanyang kaduwagan. Lumabas muli yung bagay na yon kay Pedro. Nangyari yan nung itatwa niya ang Panginoon ng 3 beses. Pero mga kapatid, alam niyo itong si Pedro, medyo temperament ito. Ano ibig sabihin?
minsan matapang. Hindi natin pwedeng sabihin hindi siya matapang sapagkat siya nga yung tumaga sa tenga ni Malchus. Natigpas ito. Malala niyo yun? Kaya lang, meron talaga pagkakataon na katulad nung sinasabihan siya, hindi ba kasama ka ng taong ito doon sa... Sabi niya, no, hindi. Hanggang sa sasabihin niya, sumpahin man ako, hindi ako kasama niya. 3 times na itinatuwa niya ang Panginoon. So number 1, because of cowardice. And nais kong sabihin, pag duwag ka na ikaw ay nasa New Covenant, hindi ka magtatagal. Takot ka sa sinasabi ng mga tao. Isa yan sa mga bagay na nakikita ko sa maraming nakikinig sa akin sa pasimula sa New Covenant. And then later on ay umaayaw sila sapagkat nakikita ko na tila naduduwag sila sa mga sasabihin ng tao, sa pakikitungo ng tao, sa tila inaayawan sila ng tao. At sabi ko nga, kaya pala sa Biblia ay mapapahamak ang mga duwan. Number 2 ay yung sinabi ng verse 13. He was a hypocrite. Because of his hypocrisy. Ano ang hypocrisy? Ang hypocrisy ay nag-aasta siya na hindi talaga siya yung totoo. Amen. Aral din ito sa ating mga kapatid. We are Christians and we should not pretend of anything na hindi tayo tunay. Galit ang Panginoon sa ganong pag-uugali. Hypocrite. Pag nasa church ay mabait. Pag nasa church ay maayos. Christian ang dating. At yan ay nakakapagnilang. At ayaw ng Panginoon ng ganon. Maging simple ka lang. Kaya nga sabi ko doon sa Bible School, nahirapan ako, nagdududa ako na naabot ng maraming senior citizen yung 2 hours. Kaya minsan ay nagbibigay ako ng leeway, nagbibigay ako ng pagkaluan para sa gano'n na hindi sila mababaden doon sa kanilang kalalagayan. But if they pretend that they have been reading their Bibles, consuming 2 hours, na hindi naman totoo, it's useless for these people to be in a training. Yun ang nasa isip ko. Mga kapatid, ang pangatlo na naging problema ni Pedro ay sa verse 14. Basahin ko po. When I saw that they were not acting in line with the truth of the gospel, I said to Cephas in front of them all. Gusto ko lang pansinin yung sinabi niya, they were not acting in line with the truth of the gospel. Hindi sila nabubuhay sa katotohanan ng Ebanghelyo. Yan ang isa sa mga dahilan kaya ni-rebuke ni Pablo si Pedro. Pero ito mga kapatid, sa verse 11 ang mabigat. Pakinggan ninyo yung sinabi niya sa ikalawang bahagi ng verse 11. I opposed him to his face because he stood condemned. Nakikita ni Pablo na si Pedro ay kawawa. He stood condemned. Oh my God! Ano nangyari? Sabi ko nga, it's not only of his leadership. Totoo na mahalaga yon, totoo na malaki ang kinalaman ng pagiging leader sa judgment. Sapagkat sabi nga ng James 3:1, yung mga nagtuturo ay hahatulan ng mahigpit. At nakita ni Pablo si Pedro na yung kanyang ginagawa ay mukhang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Anong gagawin mo sa tao na pupunta sa impyerno? Maglalangoy sa apoy sa walang hanggan. Alam ni Pablo yan. At hindi niya pwedeng bigyan ng maliit na daan para magpatuloy si Pedro sa ganito. And sabi ko nga mga kapatid, it's allowed to rebuke. It's like pouring oil in the head of that person. Malala ko nung nagsasalita ako doon sa opening ng school, at sinasabi ko yung mga ilang rules tungkol sa Bible School. Sabi ko sa kanila, you are in a training, huwag kayong mag-expect na dito ay para kayo nasa outing. May isang kapatid doon, naunawaan ko naman siya sapagkat hindi siya sanay sa mga ganong pakikitungo sa mga leader. Sabi niya, uy, ang higpit. Malala niyo yun? Kung sino yung nag-aaral doon, uy, ang higpit. Naunawaan ko siya. Yun ang problema sa marami na pag yan ay binigyan mo ng tinawag na lenience, nagiging lenient ka sa dapat ay higpitan mo, ay nagbibigay ito ng daan para pumasok ang kamalian. Mga kapatid, I don't think I say sorry for those people who have been rebuked. Marami na akong pinagsabihan. I remember one pastor
na talagang sinulatan ko at sinabihan ko, sabi ko, I'm ready and willing to talk to you in front of all the people. Ang nangyari pa nga ay meron pang paninira na ginawa laban sa akin. Pero ako'y sanay na sa mga ganon. I mean, mga kapatid, in pursuing Christ-likeness, in pursuing genuine and pure New Covenant teaching, kailangan maging handa tayo sa mga ganito. Mga kapatid, is Paul judgmental? Is another question. Judgmental ba si Paul? Nasasabihin niya ito, mga bagay na ito, you stood condemned. You are a hypocrite. You are not acting in line with the truth. Judgmental ba yan? Kaya nga si Pablo, sinasabi niya, hindi ba ninyo kayang hatulan ng mga ito? Obvious na, hindi pa ninyo sinasabihan, hindi pa kayo humahatol. Hindi ba sinabi ng Panginoon sa John 7:24, humatol kayo ng matuwid? Alam niyo, laging ginagamit na pananggalang ng mga ayaw maituwid, Matthew 7:1 and 2. Do not judge so that you will not be judged, for in the same way you judge others, you will be judged. Hindi nila tinitingnan, hindi nila inuunawa na hindi pwedeng hatulan ay yung kasalanan ginagawa ng kapatid na ginagawa mo rin, sapagkat kung anong hatol mo sa kanila, yun din ang hatol ng Diyos sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng Matthew 7:1 and 2. Nakukuha niyo mga kapatid? Amen. But when you go to 1 Corinthians chapter 5, beginning verse 11, sabi ni Pablo, humatol kayo. Alisin ninyo ang mga ganyang tao sa inyong kalagitnaan. Sa chapter 6, sabi niya, hindi ba ninyo kayang hatulan ang maliliit na bagay na ito? And then sabi niya, hindi ba ninyo alam, nakahatulan niyo ang mga anghel? Sino sa inyo nakakaalam doon? How shall we judge angels? Mga kapatid, pumunta kayo sa itinuro ko, kundi nasa anthropology, nasa angelology, nandun yung mga bagay na ito. Kailangan maging malinaw ang bagay na yan sa inyo, sapagkat yan ay mahalagang aral na kailangan nating matutunan. Gusto ba ninyong sabihin ko sa inyo that one day we will judge angels? Amen. Because in the kingdom of God, eternal kingdom of God, it's an intended kingdom for human. Kapalit yan ng mawawalang mundong ito na supposed to be ay kaharian ng tao. Si Adan ay ibabalik sa tao. And so hindi inaalis yung pagkatao kay Kristo. He still have that human nature kasi siya yung mag-aari sa walang hanggan. Hindi ko sinasabing hindi siya Diyos. Pero hindi lang niya inaalis yung mga ilang palatandaan na siya ay naging tao. And sabi ng Biblia, you will reign with Him. Maghahari tayo na kasama ni Kristo. Ano, hindi kayo excited? Amen. Hindi ko sinasabi yan para i-uplift kayo, para bulahin kayo, mga kapatid. Sinasabi ko yan sapagkat yan ang sinasabi ni Kristo. Pero merong requirements yan. Ano? Kung tayo ay maging victorious against some things. Against sin, against our old nature, against the Antichrist, against the devil. We must have to be an overcomer. But remember, we are more than conqueror. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Punta tayo sa pangalawang punto, sa verse 16 to 18. Sabi niya, 16 to 18, know that a person is not justified by the work of the law, but by faith in Christ Jesus. So we too have put our faith in Christ Jesus, that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law. Because by the works of the law, no one will be justified. But if seeking to be justified in Christ, we Jews find ourselves also among the sinners, doesn't mean that Christ promotes sin. Absolutely not. If I rebuild what I destroyed, then I really would be a lawbreaker. Sabi ni Apostol Pablo. Ang nakikita ko dito, ine-explain ni Pablo yung action niyang yun. Yung ginawa niyang yun, laban kay Pedro. Sa English, ganito sabi ko, Apostle Paul explained the reason for his action. Ulitin ko. Apostle Paul explained the reason for his action. Siyempre, ipapaliwanag ko kasi hindi nila maunawaan yung kanyang ganung ugali. Napagalitan niya si Pedro.
And so he explained to them. Dahil nakita niya na tila nandun pa rin si Pedro na pinoprotektahan yung kaugalian ng mga Judaismo o Hudyo, yun niya pinapaliwanag ang tungkol sa kaligtasan, pagpapatawad ng Diyos, sa batas ng Diyos at tungkol sa pananampalataya kay Kristo. Ganito mga kapatid, meron dito ang dalawang technical phrases na nais ko ipakita sa inyo. Ipapakita ko ito sapagkat ang mundong ito sa online ay binibigyan ito ng maling pakahulugan. Ano itong dalawang ito? Sabi niya, know that a person is not justified by the works of the law, but by faith in Christ Jesus. Alam niyo sa online at sa mga malalaki at maraming interpret nito, ang sinasabi nila na ang tao ay naliligtas by faith alone. By faith alone. Mga kapatid, hindi nila alam at tinatanggap na kapag sinabi ng Biblia na by faith, ay may kalakip yan na pagsisisi at bautismo. At ano ang ibig sabihin niya? Sasabihin nila, works na yan eh. Works na yan eh. Yun ang problema. Ginawa nila na trabaho yung pagsisisi at bautismo. Una, nais ko makita nyo. Hindi ba sinabi ng Panginoon sa Mark 16:16, and anyone who believes and is baptized will be saved? Magkakambal ang pananampalataya at bautismo. At hindi ba sinabi ni Pedro na puspos ng banal na Espiritu, repent and be baptized? Sa Panginoon, believe and be baptized. Kay Pedro, repent and be baptized dahil ito ay mga sumampalataya na. Ang ibig sabihin, mga kapatid, una gusto ko munang aminin sa inyo ang katotohanan ito. Sa Biblia, marami kayong makikita na para bagang ang sinasabi ay sumampalataya lang, have faith in Christ, o kaya ay believe. Kaya, ang naging interpretasyon nila, purely faith. Pananampalataya lang. Pero yan, mga kapatid, ay kailangan nating i-reconcile doon sa mga ibang bahagi ng Biblia. Yun nga, na kapag sinasabi sa panahon ng mga apostol na they believe, ay agad nagpapabautismo, nagsisisi at nagpapabautismo, o kaya ay they put their faith in the gospel. So yan ay magkakalakip. Amen kayo. Amen. Hindi ba malaking grupo yung nagsasabi o narinig ninyo yung salitang by faith alone? Hindi na napapakinggan yung mga sola scriptura. Ano yung ibig sabihin nun? Bible alone. Ingat kayo. Marami nagsasabi yan para i-impress ang tao pero hindi nagbabasa ng Biblia. I remember this one lady na minsan ay narinig niya ako mag-preach. And then in-approach niya ako. Wala naman siyang tutol, so ipinangaral ko. Ang sabi niya, Pastor, dapat ang gamit mong Bible ay King James only. Sabi ko, meron akong King James. Tanungin kita, ilang beses mo na nabasa ang King James? Sabi niya, Pastor, hindi ko pa nababasa sa tutulan. Sabi ko, more than 10 times ko na nabasa ang Bible na King James. At heto ka, na hindi mo binasa kahit minsan, i-encourage mo ako mag-King James. Ganyan ang tao mag-impress. Kung meron siyang mahuhuli sa'yo, gagawin niya. Now, tignan nito mga kapatid. Sabi ng mga taong ito, sola scriptura, sola fide. Ano yung sola fide? By faith alone. Tingnan natin ang sabi ni Santiago sa kanyang sulat, sa James chapter 2. Ito, mga kapatid, ay hindi ko babasahin sa inyo ang buo dahil mahaba ito. Pero kung gusto nyo tingnan, basahin nyo mula verse 14. Na anong tinutukoy niya? Ipinapakita niya na kailangan ang pananampalataya ay may kalakip na gawa. Pero alam natin dito, mga kapatid, makinig kayo, sa True Bread ay alam natin na may dalawang uri ng pananampalataya. Can you say amen? Pananampalataya na hindi pa nakakaranas ng pagpapatawad ng Diyos sa Ebanghelyo na kanyang napakinggan. Doon, walang kinekredit ng Panginoon sa nakaraan mo
kundi yung naniwala ka doon sa Ebanghelyo at sa pananampalatayan yun, ikaw ay nagsisi at nagpabautismo. Kung hindi kanyan nire-require na magsisi at magpabautismo, false gospel yan. False gospel yan. Yun ang tunay na Ebanghelyo. Yung nakita mo na ikaw'y makasalanan, kailangan mo malinis sa pamamagitan ng iyong pagsisisi at bautismo sa tubig. Nakakapaglinis ba ang tubig sa kasalanan? Hindi mag-aral ka. Kung hindi mo alam, huwag mo akong tanungin dahil nakikita ko merong 12 ginagawa ang Diyos sa panahon na ang tao'y nagpapabautismo. Kung hindi mo alam, ikaw mag-aral. Kasi sa mga buringkong ang ulo, kahit anong sabihin mo, hindi natatanggapin yan kasi nakaset na sila by faith alone. Ngayon, ipapakita ko itong katotohanan ito. Mga kapatid, tingnan nyo ito para alam niyo. Sabi rito ni Santiago sa 23, "And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend." Ano ibig sabihin niyan? By faith alone. Kasi nga, sabi rin doon sa aklat ng Galatia, not by the works of the law. Tama, di ba? Anong tinutukoy niyang kautusan? Kautusan sa lumang tipan. Hindi ka magiging matuwid doon. Ang sinasabi ng Biblia tungkol sa paghahangad na maging matuwid sa pagsunod sa batas ni Moises, sumpa ang aabutin mo. Galatians 3:10. Bakit? Kasi, iisa lang ang gumawa nun. Pag nagkamali ka sa isa, nagkasala ka na sa lahat. Yan ang sabi ng aklat ng Galatia. Now, ano ba sinasabi niya rito? Tandaan niyo itong talatang ito, James 2:23, sapagkat ginagamit yan ng by faith alone. Pero pag binasa mo ang 22, tingnan niyo ha, you see that his faith and his action were working together. Ang tinutukoy niya si Abraham. And then sabi niya, and his faith was made complete by what he did. Malala niyo, nung tawagin si Abraham, 2 beses nabanggit yung, the Lord said to Abraham, leave your country and your people and your father's household and go to the land I will show you. And he believed God. Amen. And it was credited to him as righteousness. Amen. Ano yung pananampalataya niyo? Doon lang siya, Lord, I believe in you, dito lang ako sa Mesopotamia. No. He had to leave his country, his people, his father's household, and go to a place he doesn't have any idea about it. Yun ang pananampalataya. Amen. 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 Hindi nangangahulugan na wala siyang gawa. Pero, ganito ang sabi niya sa 24. You see that a person is justified by what he does and not by faith alone. Yun ang may alone. Not by faith alone. Hindi ko sinasabing gawin mo yung batas sa Israel. Hindi naman tayo nire-require doon. Can you say amen? Amen. At hindi gawa ng kautusan ang magsisi at magpabautismo. Kinaklaro ko ito, mga kapatid, sapagkat sana mapakinggan ito ng by faith alone. Amen. Amen. And then sabi niya sa 25, in the same way, even Rahab, the prostitute, considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction. Ano sinasabi niya? Dahil sumampalataya, si Rahab, yung prostitute sa Diyos ng Israel, gumawa siya ng daan para maligtas yung mga espiya na ipinadala ni Joshua. Yun ang ibig sabihin. So dito mga kapatid, pagka sinasabi niya, we are justified by faith, meron yung kalakip na gawa. Pero sabi ko nga, dalawa yung uri ng pananampalataya. Pananampalataya ng isang hindi paligtas sa kasalanan at yung pang-araw-araw na pananampalataya ng mga Kristiyano. Amen.
Mga kapatid, meron pa ba kayo doon? Yun ang tanong. Amen. Sumasampalataya pa ba kayo sa Diyos? Amen. Nakakahulugan niya na patuloy kayong natututo sa salita ng Diyos, patuloy kayong nagsasagawa nito, sinisikap ninyong sundin ang Panginoon because that is faith. Ang tunay na pananampalataya, hindi ka gumagawa ng gusto mo at yayayain si Lord na paniwalaan ka. Hindi mo kailangan yon. Ang kailangan natin ay alamin ang mga tuntunin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at ito ay sa buhay natin. Teaching them to obey all that I have commanded you. Amen. Ang hina naman ng amen nyo eh. Amen. So makikita natin na itong sinasabi niya rito, mga kapatid, ay napakasimple. About justification. And about dito sa law and about faith. Ulitin natin ito, mga kapatid. When it talks about justification, meaning, ito yung panahon na ang tao ay tinanggap ng Diyos. He was justified, he was cleansed, he was forgiven. Yan ang kapareho ng justification o justified. And then yung law, hindi niya tinutukoy yung batas ni Kristo. Batas ni Moises ang tinutukoy niya. Dahil si Pablo, pag binasa ninyo, ang unang Korinto 9:20, ganito ang sabi niya. Unang Korinto 9:20. To the Jews, I became like the Jew to win the Jews. To those under the law, I became like one under the law, though I myself not under the law, so as to win those who are under the law. 21, to those not having the law, I became like one not having the law, though I am not free from God's law, but am under Christ's law. Sabihin nga natin, sabay-sabay. Christ's law. Isa pa, Christ's law. Dalawang law yung sinasabi niya rito. One is the law of Moses and one is the law of Christ. We are not under the law of Moses, lalo na tayong mga Hentil, but we are under Christ's law. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mag-aral ka ng batas ni Kristo. Kung hindi ka mag-aral ng batas ni Kristo, ikaw ang hari sa buhay mo. Gagawin mo lang kung anong gusto mo. Wala kang sinusunod. Sarili mo lang. Now, punta tayo dito sa pagmuli. Sabi niya rito sa verse 19 to 21. For through the law, I died to the law, so that I might live for God. I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ live in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. Ang nakikita ko dito, mga kapatid, is that Apostle Paul described his life in Christ. He was describing his life in Christ. Kaya makikita nyo yung I, me, hindi niya sinasabing you. Yung mga pronoun na yon, panghalik. I, me, 10 times niya sinabi rito sa 3 talata. Ibig sabihin, ito ang buhay kay Kristo. Bakit ko sinasabi yan? Ay kasi memory verse nga ng marami, yung Galatians 2:20. Pero, mga kapatid, totoo ba sa atin? Katulad ba tayo ni Pablo? Alam nyo, personal ni Pablo ito, patutuo niya ito tungkol sa kanyang buhay. Kasi ine-explain nga niya dito sa mga recipient ng kanyang sulat na ganito ang pamumuhay sa New Covenant, ganito ang naging buhay ko. Now, sabi niya, for through the law, I died to the law so that I might live for God. Mga kapatid, ano ibig sabihin ng I died through the law? Ano ibig sabihin ng I died through the law? Ang ibig sabihin ng I died to the law, I never intend to trust the law to save me. Hindi ako nag-iisip na magiging matuwid ako sa kautusan. Patay na ako dyan.
But it also means that you became obedient to Christ's law. Now, ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin, yung Galatians 2:20, kung hindi ka nananangan sa pananampalataya kay Kristo, na ang ibig sabihin ay masunurin ka kay Kristo, iniksiyan ko na mga kapatid. At yung sabi niya, I have been crucified with Christ. Namatay na ako sa aking sarili. Patay na ako sa aking sarili. Alam niyo, ang daling i-memorize nito eh. Kaya lang, hindi tayo ganon. Ang totoo, tingnan natin kung naisasabuhay natin. Marami nga, nagkukot nito, hindi alam yung verse 19 eh. You must have to die in the law. Do not trust the law. Eh, sasabihin naman yan ng mga, tumingin kayo rito mga kapatid, sasabihin naman yan ng mga tagapagturo, we are not under the law naman eh. Yun nga ang sinasabi ko, hindi ka nga under the law, ginagamit mo naman, inaangkin mo naman yung mga katangako sa kautusan. Di ba, nasabi ko na nung nakaraan, na ang daming mga pastor, babasahin lahat yung mga pagpapala na ibinigay sa Israel. Hindi naman nila binabasa ng tuloy-tuloy sapagkat yung 3 times noon ay sumpa. Doon lang sila sa blessing. Eh, mahilig ang tao ng ganyan. Amen ba kayo mga kapatid? Hindi tayo ganun mag-interpret ng Biblia. So, sabi niya, I live yet not I, but Christ live in me. Just imagine mga kapatid, is that not Christ-likeness? Having Christ in us is living like Christ. Doon mo lang may assure na meron ka talagang buhay na walang hanggan kung ikaw ay nabubuhay na katulad ni Kristo. Amen. 1 John 4:17. Sabi pa niya, and gave Himself for me. He is still in that sacrificial work of Christ. Verse 21, I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. Now, tingnan niyo ito mga kapatid. I do not set aside the grace of God. Ano ibig sabihin nun? Sa online at sa marami, by grace alone. Sola gratia. Hindi gracia, gratia. Yun ang Latin. Sola gratia. Ano ibig sabihin ng sola gratia? Tama naman yon, pero partial lang yon, natutuo ang kanilang interpretation. Ang interpretation nga ng ChatGPT, mga kapatid, ingat kayo dyan. AI yan. Ginather niya yung mga magagaling sa mundong ito na mga preacher. At yun ang nilalagay niya at ipapakain sa maraming nagre-rely sa ChatGPT. Pag hindi mo lang ang Bible, ililigaw ka niyan. Kung nakarely ka lang dyan, ano ibig sabihin na I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. Of course, one of the equivalent of grace of God, yung nasa Ephesians 2:8 and 9, ay the mercy of God. He had mercy on us. He poured out His grace on us. Pero sabi ko nga, once natanggap mo ang mercy ni God, which is the grace of God, then you all have the grace of God in you. Amen. Package yan eh. Dahil pag tinanggap mo ang biyaya ng Diyos, ibig sabihin, pumasok sa iyo ang banal na Espiritu, the Spirit of grace, and now you have all the grace to live for God. Kaya nga sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15:10, I work harder than any other people. Hindi niya ibig sabihin, wala na akong ginagawa. By grace alone. Oh, hallelujah. By grace, Lord, I will go to your kingdom. Si Pablo nagpapagal dahil sa biyaya ng Diyos. Ano yung sabi ni Pedro sa 1 Peter 4:10? Sabi niya, each one of you should use, sabihin natin, use whatever gift he have received to serve others faithfully, administering the God's grace in its various forms. Marami yung biyaya ng Diyos, pero ano ibig sabihin? Yan ay para kayo ay maging kasangkapan ng Diyos. Yan ay para kayo ay maging matagumpay laban sa kasalanan. Yan ang mga ibig sabihin ng biyaya ng Diyos. Mga kapatid, can I ask this question? Did you really have the Spirit of grace in you? Sapagkat
Pagagawin ka niyan sa kalooban ng Diyos. Ang pangalawang tanong, do you follow the conviction of the Holy Spirit? Ito ang mahalaga. Tungkol dito sa ating pinag-aaralan, kailangan may apply natin ito sa ating mga pamumuhay. Can you say amen? Amen. Tulungan nawa tayo ng Diyos na may isagawa ang kanyang kalooban sa pamagitan ng kanyang mga biyayang pinagkaloob sa atin. Sa ngayon ay nauunawaan natin itong bahaging ito ng kasulatan. Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia at may patuloy tayong mapagpala. Let's bow our heads and close our eyes. Salamat aming Ama sa patuloy na kaunawaan at nawa ito ay masabuhay din naman namin. Tulungan niyo kami at patuloy naming alalahanin ang biyayang pinagkaloob mo sa amin para kami makasunod at makapabuhay para sa iyo. Sa iyo kaluluwalhati. And may it becomes a truth for us, Lord, yung sinabi ni Pablo, I have been crucified with Christ, nevertheless I live yet not I, but Christ liveth in me, and the life I am now living in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Thank you, Father. To you be the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name. Amen.